Panginoon na tanggapin namin ito ng may mababang puso. Nang sa ganun ay patuloy namin may sa pamuhay yung paraan mo. Nawa Panginoon ay kayo lamang yung aming mapapurihan, kayo lamang yung aming maparangalan. Ibinabalik namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makipagbukas po kayo sa aklat ng Genesis chapter 11 hanggang chapter 12. Chapter 11, tapos pupunta po tayo ng chapter 12. Verse 27 hanggang chapter 10. Kala niyo dalawang chapter, no? Chapter 12 hanggang verse 3 ng chapter 12. Sige po. Ibasahin ko po. Ito ang mga lahi ni Tera. Naging anak ni Tera sina Abram, Nahor, at sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran, na ama ni na Milka at Iska. At si Sarai ay baog, siya ay walang anak. Isinama ni Tera si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak. At si Sarai na kanyang manugang, na asawa ni Abram, na kanyang anak, at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. At ang mga naging araw ni Tera ay 205 taon at namatay si Tera sa Haran. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Okay, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Kilala niyo po si Tera? Hindi yung sa Encantadia. Ginawa ng taong ipinapakilala sa atin ng mga talatang binasa natin. Ang taong ito ay iginagalang ng higit sa kalahati ng populasyon ng mundo. Sa ating panahon, si Abraham ay kinikilala at iginagalang ng mga Hudyo, kahit ng mga Muslim, at syempre ng mga Kristiyano. Sa Biblia, ipinakita sa atin si Abraham bilang isang dakilang halimbawa ng isang tao na namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi yan sa Hebreo chapter 11 verse 8 hanggang 19. Nakatala din sa Santiago chapter 2 verse 23 ang katotohanan na si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So ang buhay ng taong ito ay isang espesyal na buhay at isang malaking bahagi ng unang aklat ng Biblia ang nakatuon sa kanya. Ngayong umaga sisimulan natin na pag-aralan ang buhay ng lalaking ito na nagngangalang Abraham. Ngayon, pwedeng siguro may magtaka sa inyo, may magtanong, bakit maglalaan tayo ng panahon na pag-aralan ng buhay ng lalaking nabuhay 4,100 years ago? Ang sagot ko sa inyo ay una, ang Biblia ay naglaan ng panahon para magsalita tungkol sa kanya. Kaya dapat din tayo maglaan ng oras para pag-aralan siya o yung buhay niya. Ang pangalawa ay ang buhay ni Abraham ay nagtuturo ng marami tungkol sa bagay sa paglakad kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil yan naman ang layunin ng Panginoon. Dahil yan naman ang layunin ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Tinatawag ng Diyos
ang bawat isa sa kanyang mga anak para mamuhay ng may pananampalataya. At sa ngayon, si Abraham yung magiging example natin. Sa mga talatang ito ay magtuturo sa atin tungkol sa mga unang taon ng buhay ni Abraham. Ipinapakita nito sa atin kung paano siya natagpuan ng Panginoon. Tinawag siya at nangakong pagpapalain siya. Sa panlabas na anyo ay parang wala namang kinalaman sa buhay natin ngayon. Yung binasa natin. Parang hindi natin mapapakinabangan. Pero kagaya ng linyahan natin dito, di mo sure. No? Di mo sure. Sa yung mga unang araw at pagkatawag sa buhay ng taong ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral tungkol sa Diyos, sa kanyang mga paraan at tungkol sa kung ano ang dapat na maging tugon natin sa Kanya. Dahil totoo na tinawag at tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak sa buhay ng pananampalataya. At dahil nahihirapan tayong mamuhay sa ganong uri ng buhay araw-araw, kailangan nating marinig kung ano ang itinuturo sa atin ng Biblia sa mga talatang ito tungkol sa pagtawag kay Abraham sa pananampalataya. Tignan natin ang mga pangyayaring ito na naganap mga 4,100 years ago na makakalipas. At tingnan kung ano ang matututuhan natin ngayong umaga sa pagkatawag sa buhay ng pananampalataya. So number 1, ang nakaraan ni Abraham, ang kahabag-habag ng mga taon. So may mga panahon sa buhay niya ni Abraham na siya ay taong hindi siya kilala. Nobody. Sa letter A, ang lugar na kanyang original na pinagmulan, ang Ur ng mga Kaldeo or ng Chaldees ay matatagpuan sa tinatawag nating Iraq ngayon, modern Iraq. Ito ay nasa timog silangan sa sulok ng Iraq, mga 75 miles sa hilaga ng hangganan ng Kuwait. Noong panahon ni Abraham, matatagpuan sa lugar na yon na umaagos ang ilog Euphrates papunta sa Persian Gulf. Persian Gulf. Hirap naman bigkasin. Persian Gulf. Gulf. Ayan. Noong panahon niyon, ito ay isang mataong daungan. Ano siya? Port City. Yung lugar ng Ur, yung Ur ng mga Kaldeo ay Port City siya. Daungan siya ng mga malalaking barko. Sinasabi rin sa kasaysayan na ang lungsod na ito ay isang sentro ng intellectual activity. Meaning maraming matatalinong tao doon. May isang malaking public library ang nahukay na naglalaman ng libu-libong sinuunang mga teksto na nakasulat sa luwad or clay. At ang pinaka-importante dito ay ang region na yon ay angkop din para sa pagpapalaki ng mga kawan at bakahan na maaring dahilan para sa katotohanan na si Abraham sa buong buhay niya ay may pakikisalamuha sa mga tupa at baka. Sa letter B, ang problema ng kanyang original na pinagmulan. Bagamat ang lugar na pinagmulan ni Abraham ay maaaring maunlad sa panlabas na anyo, sa spiritual naman, ang lugar na yon ang pinakamahirap. Bakit? Nalalaman natin na ang mga tao sa lugar na yon ay sangkot sa ilan sa mga uri ng idolatry. Ang lungsod na yon ay isang mahalagang sentro para sa astrology. Alam niyo po yung astrology? Stars. Horoscope, zodiac sign, planetary alignments. Yan yun. Ang lungsod na yon ay isang mahalagang sentro para sa astrology at para sa pagsamba sa mga bituin at buwan. At sa Joshua chapter 24 verse 2, sinasabi doon na ang tatay ni Abraham na si Tera ay sumasamba sa ibang Diyos. At mula dito, maipagsasama natin na si Tera at ang mga tao doon sa Ur ay sumasamba sa mga bituin at sa buwan. Kung titignan natin mabuti at iintindihin, ikaw at ako ay hindi nalalayo sa kung ano si Abraham. Pwede mong sabihin sa akin na hindi naman ako sumasamba sa bituin. Hindi naman ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
sa bato, sa tanso, sa bakal, sa kahoy, sa ginto, sa pila. Hindi ako sumasamba sa mga bituin, sa buwan o sa araw o sa mga planeta. Pero lahat tayo ay nakakulong sa parehong kadiliman na bumabalot sa buhay ni Abraham. May kita natin yan sa Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3. Sahin natin. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3. At kayo'y binuhay niya na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una. Ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Kaya nga natutuwa ang aking puso na malaman na naglilingkod tayo sa isang Diyos na kayang abutin ang pinakamadilim na puso at buksan ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian at presensya. Pinupuri ko siya na maaari niyang kunin ng isang buhay na wala ng pag-asa at maaari itong gawing isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng kapangyarihan at ng pananampalataya at biyaya na matatagpuan kahit saan. Ang buong punto ay ito, kahit saan ka pa nanggaling, anuman yung nakaraan mo, gaano man kadilim yung nakaraan mo, maging sino ka man, sabi ni Ray Valera, ang Diyos ay makakarating kung nasaan ka at babaguhin ka para sa kanyang kaluwalhatian. Gagawin kanyang bagong nilalang para sa kanyang kaluwalhatian. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Number 2, ang kalahating pagsunod ni Abraham. Kalahating pagsunod. Ano yun? Sa letter A, kata na yung pagkatawag sa kanya para umalis. Tinawag si Abraham na iwanan ng lahat ng kanyang minamahal at lahat ng humubog sa kanyang buhay hanggang sa puntong yon ng pagkatawag sa kanya. Inutusan siyang iwan yung lugar nila na yon. Iwan yung relihiyon niya, pati na rin yung kanyang mga kamag-anak. Para sa kanya, madali ba yung ganon? Madali ba yung ganon? Iiwan mo yung kinalakihan mong paniniwala, iiwan mo yung pamilya mo. Madali po ba yung ganon? Mahirap siya. Para sa kanya, ito ay magiging isang mahirap na bagay. Siya ay binigyan ng tuman para sundin sa pananampalataya at isang bagong kinabukasan. Meron siyang bagong future. Aalis siya sa kanyang tahanan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinabi ba kagad sa kanya kung saan siya pupunta? Hindi. May kita natin sa chapter 15 pa yon. Sasabihin ng Diyos sa kanya kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung kailan siya darating doon sa pupuntahan niya. Dapat niyang ipaubaya ang lahat ng bagay sa kamay ng Panginoon. Now, may mga ilang katanungan akong na-encounter habang iniisa-isa ko to. Ang pagkatawag kay Abraham ay nag-raise ng mga ilang tanong. Bakit pinili ng Panginoon ng taong ito? Si Abraham. Bakit siya? Wala na bang iba? Ang sagot sa mga tanong na yan ay dahil sa soberanya ng Diyos. At para mas tumatak sa atin, kasi ngayon lang, baka ngayon nyo lang narinig, soberanya ng Diyos. Para mas tumatak sa atin yung sagot na yan, tatanungin ko din kayo, bakit ikaw yung nandyan? Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung katrabaho mo. Bakit hindi yung mas mapera kaysa sa'yo? Bakit hindi yung mas matino kaysa sa'yo? O baka hindi dapat yun yung tanong. Siguro nga dapat hindi na tayo nagtanong. Instead, tumugon tayo ng may pasasalamat.
Dahil sa dinami-dami ng taong may mas magagandang kalagayan sa society, ay tayo yung nandito. Nakakarinig ng mga salita niya. So regardless kung bakit tinawag ng Diyos kung sino man ang gusto niyang tawagin, ang mga taong tinawag niya ay dapat na magalak sa katotohanan na sila ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, ang Panginoong Jesucristo. Ang tamang response ay salamat sa Diyos sa araw na dumating sa puso ko ang malinaw na tawag na sundin ang Panginoon. Pinupuri ko ang kanyang pangalan mula sa araw na binuksan niya ang ilaw sa aking kaluluwa at ipinakita sa akin ang daan patungo sa kanya. Sa makatuwid, ako ay magsasaya sa kung ano ang kanyang ginawa para sa akin. Lucas chapter 10 verse 20. Kapag ang tawag ng Diyos ay dumating sa buhay ng isang tao, ito ay isang tawag para sa taong iyon na putulin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan niya. So kung narinig mo kahapon ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, sinampalatayanan mo yon, naniwala ka doon, ikaw ay tinatawag ng Diyos na putulin ang ugnayan mo sa nakaraan mo. Kung kinakailangan putulin mo din ang ugnayan mo sa mga taong malapit sa iyo dahil sila ang nagiging dahilan ng pagbalik mo sa kasalanan, gawin mo. Ugnayan, meaning pakikisalamuha. Paano yung asawa ko, unbeliever? Natatangay niya ako. Hindi ko alam, baka hindi ka unbeliever, baka hindi ka talaga mananampalataya. Kasi natatangay ka niya eh. Kung totoong sumasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ang mag-aakay sa Kanya dito. Ang kanyang tawag ay isang tawag sa isang bagong buhay na may mga bagong priority at isang bagong Panginoon. Hindi mo na Panginoon yung asawa mo. Hindi mo na Panginoon yung anak mo, yung mga kaibigan mo, yung hanap buhay mo, yung trabaho mo. Ang kanyang panawagan ay para sa total commitment sa Kanya. Sa Mateo chapter 16 verse 24. Ang kanyang tawag ay para sa mananampalataya na iniwan ang dating buhay at magsimula ng bagong buhay ng pananampalataya kung saan ang bawat sandali ay nabubuhay ka na lubos na umaasa lang sa Panginoon para sa bawat pangangailangan. Yan ang katangian ng kanyang pagtawag sa atin. Ang tawag ng Diyos ay sumunod ka nang hindi ka nababahala sa patutunguhan. Ang kanyang panawagan ay ipaubaya mo sa Kanya ang mga detalye. Ang kanyang panawagan ay para sa pagsuko sa Kanya. Ano man yung halaga ng pagsuko mo na yon. Kahit saan yan humantong. Kahit gaano ito kasakit. Letter B. Ang kompromiso ni Abraham. Ang pagkatawag kay Abraham para sa kanya na umalis. Take note nyo to. Ang pagkatawag kay Abraham ay kagaya ng utos kay Noah. Naalala niyo yung utos kay Noah? Yes. 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 Naalala niyo yung utos kay Noah? Naalala niyo po? Yes po. Ano po yung sabi ng Diyos kay Noah? Gumawa ng arko. Pagkatapos ng arko. Ano po? Bukod pa po doon. Ako na po magsasabi. Sabi ng Diyos kay Noah, pumasok ka. Ikaw. So kagaya siya ng utos, itong utos kay Abraham, ay kagaya ng utos kay Noah sa kanya lang. Pero nagkompromiso si Abraham. Dito sa chapter 12 verse 1 ng Genesis, sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka. Pero tingnan ninyo, nung umalis sila sa Ur, sa chapter 11 verse 31, anong sabi dito? Sinabi dito sa English translation na meron ako, they went, umalis sila. Ang utos ng Panginoon kay Abraham, umalis ka. Pero ang ginawa ni Abraham, nagsama pa siya.
Sa Tagalog, sama-sama silang nagsialis. Sinunod naman ni Abraham yung utos, di ba? Umalis siya eh. Sabi ng Panginoon, umalis ka, edi umalis siya. Yun nga lang, may sinama siya. Sinunod niya. Kaya lang hindi niya sinunod ng buo. Kalahati lang yung sinunod niya. Nag-compromise si Abraham sa hindi paghiwalay sa kanyang pamilya. Gaya ng ipinag-utos sa kanya. Nabigo siyang lubusang magpasakop sa tawag ng Panginoon. Pwede kayong makipagtalo sa akin. At sabihin niyo, grabe ka naman. Siyempre, pamilya niya yun, isasama niya. Tama po? Pamilya niya yun, hindi natural isasama niya yun. Hindi mo pa sasama yung pamilya mo? Kasama mo. Ako nga, hindi makaalis nung hindi ko kasama yung asawa ko eh. Siyempre, mahal na mahal ka. Yun o. Ay, naka. Naunawaan ko naman, pwede, ang utos kay Abraham, umalis ka. At naniniwala ako na si Abraham at si Sarai ay iisa. So, ibig sabihin, isasama niya talaga si Sarai. At kung may anak sila, sasama niya din yan malamang. Kaya lang, ang problema, pati yung tatay niya, sinama niya si Tera. Alam niyo kung bakit issue yon, yung sinama niya yung tatay niya? Kasi walang indikasyon na yung tatay niya ay sumasampalataya sa sinabi ng Diyos kay Abraham. In fact, baka nga hindi niya alam yung pangako ng Diyos kay Abraham. O kung alam man nila, still, alam natin na hindi sila sumasampalataya doon sa sinabi ng Diyos kay Abraham. Why? Dahil ang utos ng Diyos kay Abraham, leave your father's house. Dahil nga idolater yung tatay niya. At sa lahat ng kasama ni Abraham, ako nag-a-assume ako na marami sila, pero 4 lang silang pinangalanan dito. Sa lahat ng kasama ni Abraham, 4 lang yung pinangalanan ng Bible, pero I'm sure madami sila. Pero 3 lang sa kasama ni Abraham ang may pagsunod sa Panginoon. Si Abraham, si Sarai, si Lot. Ang iba ay mga pagano pa rin na nakakulong sa kadiliman ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ng Biblia na dumating sila sa Haran at nanirahan doon. Ang Haran ay nasa hilaga at silangan ng lupang pangako, yung Kanaan. Wala pa sila sa lugar kung saan gusto ng Diyos na puntahan niya. Tandaan natin lahat na ang kalahating pagsunod ay pagsuway. Kaya hindi siya nakarating sa Kanaan dahil hindi siya talaga sumunod. Sumunod siya kalahati lang. Pero ang kalahating pagsunod ay pagsuway. Parang 10 utos, no? Sinunod mo yung siyam, yung isa hindi. Anong tawag sa'yo? Makasalanan. Kahit sundin mo ng paulit-ulit yung siyam. Anong gagawin natin ngayon? Para hindi na tayo tignan ng Diyos bilang makasalanan. Sumampalataya tayo sa taong Diyos na nagpulpil ng mga utos ng Diyos. Sino yung tao na yun? Jesus. Kala ko din yung kilala eh. Totoo naman, hindi talaga madaling sundin lahat ng utos ng Diyos. Kaya nga kailangan natin si Kristo eh. Bakit? Dahil hindi natin kaya. Mahirap. May mga mahihirap na utos. Naalala niyo yung pinakamahirap na utos? Yung maging perfecto ka dahil lang ama mo nasa langit ay perfecto. Napakahirap sundin nun. May ilan na utos na nakakatakot. May ilan na utos na magastos. Pero kailangan natin itong sundin ng walang pag-aalinlangan. May isa pa dito na kailangan natin ng pagtuunan ng pansin na si Abraham ay nagstay sa Haran. Ito na yung problema. Nagstay sa Haran at hindi sumunod sa utos ng Panginoon hanggang sa kamatayan ng ama niya na si Tera. Ang ibig sabihin nga pala ng pangalan na Tera ay stopover. Stopover or pagkaantala. Ito ay isang lugar ng paghinto, isang hadlang sa kalsada. Maliwanag na si Tera ay naging literal na naging hadlang sa pagitan ni Abraham at sa kanyang paggawa ng kalooban ng Diyos. Nang maalis si Tera sa eksena,
namatay siya doon sa Haran. Nang maalis si Tera sa eksena, handa na si Abram na magpatuloy sa mga bagay ng Diyos. Si Tera ay isang uri ng laman at iba pang bagay na humahadlang sa ating pag-usad sa mga bagay ng Diyos. Tapos pinapanood mo si Tera tuwing gabi. Hindi ka na nakakapanalangin. Kita niyo mga kapatid, hanggang sa mga bagay ng laman ay maalis at ituring na patay ayon sa Roma chapter 6 verse 11, walang pag-usad sa buhay ng isang Kristiyano. Walang pag-usad sa buhay espiritual ng isang Kristiyano para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Meron akong isi-share na medyo hindi tama na ginawa ko. Kaya lang kasi naging burden ko siya. Tao to, naging burden ko siya. Napatigil niya ako sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo yung panalangin ko? Lord, di ba sabi mo, aalisin mo yung mga pumipigil sa amin? Eto na yun, Lord, siya na yun. Kunin mo na siya. Hindi yun yung naging panalangin ko. Pero, literal na sinabi na ang laman ng puso ko ng Lord, pinipigilan ako ng tao na to. Marami siyang sinasabing hindi dapat. Nagiging ano siya sa akin, kapipisuran. So, hindi ko pinanalangin na kunin siya ni Lord. Pwede naman kasing ilayo lang siya ni Lord. Hindi yun yung nangyari ngayon. So, pwedeng, ang tinutukoy na Tera dito sa pinag-uusapan natin ay mga kasalanan na nagpapabagal niyan, nagpapabagal at eventually nagpapatigil sa pag-usad natin, sa paggawa natin ng mga bagay ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Ito ay pwede rin naman na tumutukoy sa tao, sa trabaho, sa hanap buhay, sa kalusugan, sa kayamanan. Sana all mayaman. Aalisin niya ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban, siyempre. Hindi sa'yo. So, huwag niya nakantayin. Letter C. Ang halaga yung naging cause ng pagkaantala ni Abram sa Haran. Ang pagkaantala ni Abram sa bagay na ito ng pagsunod ay naging malaking kawalan sa kanya. Habang lumilipas ang panahon niya sa Haran, lumilipas din ang mga mahalagang taon para sa kanya sa lupang ipinangako ng Diyos. Imbis na ginugugol na niya yung panahon na yon sa lupang ipinangako ng Diyos, naubos yon sa pagbabantay niya sa tatay niya na mahal niya, na unti-unting nauupos. Ang mga taon na yon ay ginugol niya sa pamimighati ng mga kasalanan ng isang pamilyang nasa ilalim pa rin ng idolatry. Napakahalaga ng gawain ng Diyos at napakaikli ng panahon para tayo ay mag-alinlangan sa pagtupad sa mga utos na natanggap natin mula sa Kanya. Matagal ba yung buhay natin dito? Sino ba yung aabot ng 200 sa atin dito? Baka nga 75 lang magkaka-60 ka. Swerte pa out. Swerte pa daw pag naka-60. Napakaiksi lang ng buhay natin tapos nag-aalinlangan tayo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit kailangan nating manatili sa lugar na hindi naman itinalaga sa atin? Hindi literal na lugar, pero sa spiritual nating kalagayan. Hindi tayo kasi umuusad dahil sa mga tera natin sa buhay. Ang bawat araw ay nagdadala sa atin ng isang araw. Everyday, lumalapit tayo sa araw ng kamatayan natin. Kaya nga yung pag nag-celebrate ng birthday, di ba? At ang bawat araw ay nagdadala sa atin ng isang araw papalapit sa libingan. Ipasya natin sa ating mga puso na ang bawat sandali ay gagawin nating mahalaga para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ephesians chapter 13 at Ephesians chapter 1 hanggang 13. Ganun pa man, napakatyaga ng Diyos. Napakatyaga ng Diyos sa kanyang pakikitungo kay Abram.
binigyan ng Diyos si Abraham ng mahabang panahon para ayusin yung mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Pero hindi tayo si Abraham. Ang Diyos ay naging pasensyoso kay Abraham para ayusin ni Abraham yung buhay niya. Pero hindi tayo si Abraham. Hindi tayo aantayin ng Diyos hanggang sa maayos natin yung mga buhay natin. Saka tayo susunod sa Kanya. Hindi tayo hihintayin ng Diyos na ayusin ang ating mga buhay. Siya mag-aayos niyan. Yes. Ayaw nyo ba? Pilit kayo ng pilit na ayusin yung mga buhay nyo. Eh napakadali lang kung ang Diyos ang mag-aayos niya. Amen. Kaya mas mabuti para sa atin na marinig ang kanyang tinig at tumugon kaagad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Sa John chapter 5 verse 19 hanggang 20. At yun ang nais ng Panginoon mula sa iyo at sa akin. Pwedeng sa ibang bagay mag-delay tayo. Pero sa utos ng Diyos, gawin natin ng walang delay. Number 3, ang magagandang oportunidad ni Abraham. Sa edad na 75, ang lalaking ito na nagngangalang Abraham sa wakas ay tumigil na sa dati niyang buhay. Tumigil siya sa dati niyang buhay. Umalis siya mula sa Haran sa dakilang pakikipagsapalaran ng pananampalataya. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na pagkatapos ng lahat ng kahabag-habag na taon niya doon sa Ur, pagkatapos ng lahat ng kahabag-habag na taon niya doon sa Ur, sa karumihan at ang lahat ng nasayang na taon niya sa pagkaantala sa Haran, na ang Diyos ay naglaan ng ilang magagandang taon naman ng kagalakan para sa matandang lingkod ng Diyos na ito. Pansinin natin yung mga katangian ng mga kamanghamanghang taon na ito. Sa letter A, lumakad sa presensya ng Diyos. Ang taong ito na si Abraham ay tinawag mula sa matinding kadiliman ng kasalanan para lumakad kasama ng Panginoon. So, pansinin natin sa chapter 12 ng Genesis verse 1. Ang sabi ng Panginoon, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Eh hindi naman sinabi dito kung nasan yung lupain. Ibig sabihin, kasama niya ang Panginoon na maglalakbay papunta doon sa lugar na yun. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagdanais na akayin si Abraham sa daan na dapat niyang lakaran. Ang Diyos mismo ang magtuturo sa landas ng taong ito. Wala nang mas mahalaga sa mundong ito kaysa lumakad kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Inilalagay ka ng pananampalatayang iyan sa isang lugar ng pagtitiwala sa Panginoon at hindi kanya pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5. Yung mga nananalig ng matatag sa Panginoon ay hindi kailanman dapat matakot na iiwan niya sila. Hindi sila dapat matakot na mabibigo sila sa Diyos habang itinutuon nilang kanilang bigat sa Kanya, habang nagtitiwala sila sa Kanya. To Psalms chapter 37 verse 19. Letter B, para makita niya ang providensya ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng ilang dakilang pangako kay Abraham sa mga talatang ito. Tingnan natin ang lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos na ipinigay sa dakilang taong ito. Una, isang bagong tahanan. Pangalawa, maraming mga anak. Magiging pagpapala siya. Pangapat, magiging tanyag yung pangalan niya. Panglima po, protektahan siya ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway. Panganim, pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga kaibigan. Pangpito, ang buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham. Hindi pa alam ni Abraham kung paano gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na yan.
Pero alam niya na gagawin yun ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay lumago sa lugar kung saan siya ay handa ng magtiwala sa Diyos at ipaubaya na lamang ang mga detalye sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Handa siyang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya araw-araw habang ginagawa ng Panginoon ang kanyang plano at layunin sa kanyang buhay. Lahat ng ipinangako ng Diyos na ibibigay kay Abraham, ibinigay niya na sa kanya. Tinupad na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Sa letter C, para mamangha siya sa mga layunin ng Diyos. Sa pagsisimula ni Abraham sa paglalakbay na ito ng pananampalataya ay malamang na nag-alinlangan siya kung paano gagawin ng Diyos na ang isang matandang kagaya niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan dati ay gagawin siyang pagpapala sa lahat ng mga pamilya sa mundo. Nang mamatay siya, makalipas ang 100 taon sa edad na 175, ay wala pa rin siyang sagot sa tanong na yun. Pero ang lalaking ito na si Abraham ay namatay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ngayon ay ibinilang na katwiran sa kanya sa Genesis chapter 15 verse 6. Habang isinasapamuhay natin ang buhay na ito ng pananampalataya sa mundong ito, may mga pagkakataon na hindi natin alam, hindi natin nauunawaan yung mga bagay-bagay sa paligid natin. May mga araw na tayo mismo ay nagdududa, nag-iisip tayo, paano magagawa ng Diyos yung mga dakilang bagay sa isang kagaya ko? Gaya ng binasa natin sa Genesis, Orange. tinawag ng Diyos si Abraham, dalisanin ang kanyang bansa, ang kanyang mga tao at ang bahay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod siya. Lumakad si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na nagtitiwala na ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Sa parehong paraan, tinatawag ni Kristo ang bawat isa sa atin ngayon. Maaaring hindi natin makita ang buong landas na sa hinaharap. At ang buhay ay maaaring magdulot ng mga hadlang o kawalan ng katiyakan. Pero inaanyayahan tayong magtiwala sa Kanya at sundin ang Kanyang pamumuno. Tulad ng ipinangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Si Kristo ang pinakahuling katuparan ng pangakong iyon, na nagdadala ng kaligtasan, pag-asa at pagpapala sa lahat ng naniniwala. Ang imbitasyong ito ng Diyos ay hindi lang para sa mga mananampalataya. Sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo, ang paanyaya ng Diyos ay personal. Tulad ng pagtawag niya kay Abraham para iwanan ang lahat ng nakasanayan niya. Tinatawag ka niya ngayon para iwanan yung mga pumipigil sa'yo. Paano mo ito gagawin? Faith is key. Hindi makita ni Abraham ang buong landas pero nangako ang Diyos sa kanya. Sa parehong paraan, inaanyayahan ka ng Diyos na magtiwala kay Jesucristo na tumupad sa mga pangako ng kaligtasan para sa lahat ng mga bansa. Nang sa ganon, ang mga pagpapala ng Diyos ay maging totoo sa iyo. Ang pag-alis ng may pananampalataya ay hindi nangangahulugang magiging madali ang buhay. Pero tapat ang Diyos na gagabay at palalakasin ang mga nagtitiwala sa Kanya. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Kakilang Diyos, muli pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa mga oras na ito. Salamat Ama sa mga salita mo na narinig namin. Tulungan mo kami Panginoon na isa pamuhay ito. Sa po namin lahat ipinakakatiwala, ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Salamat sa magandang mensahe, Brother Ryan.
napaganda ng message natin ngayon na ang isa sa pangusap ng Panginoon sa pamamagitan ng message sa akin, ang pagsuko ang simula ng tagumpay. Amen. Okay? Ang pagsuko ang simula ng tagumpay. Parang oxymoron ito. Oxymoron yung tawag ko. Bakit yung pagsuko ang simula ng tagumpay? Para sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo. Hindi natin kayang pagtagumpayan ng kasalanan. Tama? Kahit na anong gawin natin, hindi natin matatakasan ng kasalanan. Bakit? Kasi yun yung gusto ng flesh natin. Pero pag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, pagtatagumpayin ka ng Panginoon sa kasalanan. Papalayain ka ng Panginoon sa kasalanan. Kaya ang kailangan natin ay yung total surrender sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Tiyak na ang tagumpay ay mararanasan. Ganun din sa ating mga mananampalataya. Ang pagsuko ang simula ng tagumpay. Lahat tayo meron tayong struggle. Spiritual battle. Lagi tayong may labanan. Mula nung pumasok tayo sa digmaan, nanampalataya tayo kay Jesus, pumasok tayo sa digmaan. Tama? Christianity is a fight. Ang Kristyanismo ay labanan. Digmaan ito. Lagi tayong nakikipagdigma at hindi tayo nakikipagdigma sa kapwa natin tao. Nakikipagdigma tayo spiritually. Tama? At lahat tayo, meron tayong mga kinakaharap na battle sa buhay. Alam ko, bawat isa sa atin, meron tayong mga struggle ngayon na pinagdaraanan. Mga kapatid, alam nyo, ang pagsuko pa rin ang simula ng tagumpay. Hanggat hindi mo isinusuko yan sa Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Hanggat pinangahawakan mo yan sa sarili mo, na hinaharap mo yan ng mag-isa, na hiwalay sa Diyos, lagi kang madadapa, mapapagod ka, masasaktan ka. Pero kapag sinuko mo yan sa Panginoon, diyan ka magsisimula magtagumpay. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoong Yesus, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung di ka nagtitiwala kay Kristo, kung hindi mo isinusuko ang buhay mo kay Kristo, wala kang magagawa. Pero kapag sinuko mo ang iyong kinakaharap sa Panginoon, diyan magsisimulang tagumpay. Bakit? Kasi hindi ikaw ang lumalaban sa struggle mo, kundi ang Panginoon. Yes. At lalakad ka sa tagumpay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Isuko natin lahat ng kinakaharap natin sa Panginoon. At alam ninyo, yun ang matagumpay na Kristiyano. Bakit? Kasi ang ating Panginoon na sinusundan ay Panginoon na matagumpay. Kaya ang isang Kristiyano na talagang nakatuon kay Kristo, kahit may struggle yan, nananatili yan kasi nilalakaran niya ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Lapit tayo kay Kristo. Maawain ang ating Panginoon. Hindi siya katulad ng tao. Ng tao madaling magsawa sa atin. Nakaya mo na yan. No. Si Jesus, lagi siyang naghihintay para sa atin. Amen. At tayo rin mga Kristiyano, dahil si Jesus naranasan natin yung pagiging mapagtimpi, pagtsatsaga sa atin ni Jesus, dapat pagtsagaan din natin ang bawat isa. Dahil si Jesus, hindi tayo kinalimutan, hindi niya tayo pinubayan. Kaya lapit lang tayo lagi sa Panginoon. Katulad kay Abraham, ang susi ng tagumpay ni Abraham ay hindi siya mismo, kundi ang Diyos. Nagsimula yun nung pinili siya ng Panginoon. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ang tagumpay ay mararanasan mo. Nawa, lakaran mo yun. Amen. Purihin ng Panginoon, tayo'y tumayo para sa ating panghuling awitin. Awitin natin ang To God be the glory.